9. Ito yung arrest proceedings. Okay? Englishin ko muna kasi baka naiintindihan mo. Step 1, a state party which shall receive a request for provisional arrest or for arrest and surrender shall immediately take step to arrest the person in question. So, sino naka-receive ng request ng arrest? Pilipinas, di ba? Sino ba? Meron pa bang iba? Meron pa ba ibang bansa? Attorney Reneco? Wala naman, di ba? Malinaw naman sa amin na Pilipinas yung nakatanggap. Kaya nga sila nag-implement ng warrant of arrest para arrestin si Duterte. Ano yung step 2? Reneco, Attorney Reneco. Ang step 2, pagka-aresto, ihaharap mo sa competent judicial authority ng custodial state. Sino yung custodial state? Siya yung umaresto. Sino yung umaresto? Pilipinas. Anong ginawa ni Torre? Hindi ba niya inaresto? Ano yun? Rendezvous? Tay-atay? Ano yun? Ano ba to? Gathering? Ano yung ginawa ni Torre? Hindi ba arrest yun? Ano yung basis ng arrest niya? ICC warrant. So, wag mo akong paikot-ikutin, Atty. Reneco, dahil kayong Kabataang Party List, mahilig kayo magpaikot, kaya marami kayong nare-recruit na Kabataang Party List na sumasapi ng NPA. Wag niyo ako sabihin red tagging ako, dahil tumira ako ng Netherlands. Alam ko ang headquarters ng CPP-NDF sa Utrecht. Kilala ko kayong lahat. Alam ko lahat sino-sino kayo. Hindi ako nag-red tagging, be. Retaging mo ako, papatawag natin yung mga nasa Utrecht. Saka magre-release ako ng CIA report na kasapi kayo. Diba, mga sundalo? Kanino kayo makikinig? Kabataang Party List sa akin. Ang linaw ng batas, inaresto si Digong. So, inaresto si Digong sa bisa ng ICC warrant. So, ang Pilipinas, ang custodial state, kasi siya yung nag-implement siya yung umaresto. Ngayon, ang step 2, pagka-aresto mo, ihaharap mo sa competent judicial authority ng custodial state. Huwag ka na magpabale-balentong Attorney Reneco ng Kabataang Party List. Wala kang alam sa international law, be. Hindi ka mananalo sa akin dito. Ngayon, ginawa ba? Hindi, di ba? Ngayon, yung 59.3 ko, step 4 na yun. Hindi ka muna dumaan sa step 1, 2, 3, 4. Nag-jump ka sa 59.3. Nahulog ka sa bitag. Napaghahalataang wala kang alam. Ngayon, pupunta ngayon tayo sa IRAC. Alam to ng mga law student, di ba? Issue, rule, application. Hindi ba? Conclusion. IRAC. Di ba? Alam niya, mga law student. Okay. Issue. Tama ba ang pagkaka-aresto kay Digong? Is the procedural justice complied with? Yan ang tawag, procedural justice. Okay, ito, facts muna tayo, Attorney Reneco. Facts muna tayo para malinaw naman sa'yo, kasi malinaw sa mga Pilipino Baka sa'yo hindi malinaw. Di ba? Wag kasi yung wag kasi puro emosyon. Naintindihan namin kayo, Kabataang Parties, kasi inubos ni Digong ang CPP-NPA nung panahon niya. Aminin nyo na. Di ba? Huwag na tayo magbulahan. Member kayo ng CPP, NPA, NDF. Alam ko yan dahil ako'y tumira ng Netherlands at alam ko ang headquarters ng CPP, NDF sa Utrecht at kilala ko kayong lahat kung sino mga members. Okay. Mga member organization. Dahil malayo nag-uusapan doon kung sino-sino kayo member ng CPP, NPA, NDF sa Netherlands. Yes. Ganun kalaya. Tanungin niyo yung mga sosyalera sa Amsterdam. Yung asawa ni Halandoni, yung batang Halandoni, ay sosyalera sa Amsterdam yan. Ngayon, ito ang facts. Inaresto si Digong. Attorney Reneco, bakit siya inaresto? Kasi merong ICC warrant, di ba? So, sinong custodial state? Pilipinas. Kasi siya yung umaresto Hindi mo na kailangan siya ilipad. Kasi kung kukunin mo si Duterte sa Pilipinas, tapos ililipad mo siya sa kung saan, ba't mo siya ililipad? Anong basis mo siya papaalisin ng Pilipinas? Di ba? Alam mo, huwag kang magtanga-tangahan, pero kung tanga ka, go lang. Ito ang facts, inaresto si Digong, dinala sa Villamor Air Base, sinakay ng eroplano, umalis ang eroplano ng Pilipinas. Anong batas ng ICC? ICC. Sabi mo, may alam ka, wala kang alam.
Ito ang Article 59 ng Rome Statute ng Arrest Proceedings. Article 59.1, arrest the accused. Check! Diba? Inaresto ni Torre. Check. Anong step 2? Step 2, iharap ang akusado sa competent judicial authority ng custodial state. Sino yung custodial state? Bakla ka ng taon. Alam mo naman yung custodial state, nandun pa sa labas ng Pilipinas. Bex, alam mo di ba magbasa ng batas? You read the law together. Saan yung custodial state? Kung saan mo inaresto. Bakla ka ng taon. Saan inaresto? Pilipinas. Sino yung custodial state? Pilipinas. Sino yung competent judicial authority ng Pilipinas? Mamili ka na lang, RTC, MTC, Supreme Court. Diba? Sa judiciary. Ginawa ba yung step 2? Hinarap ba ang akusado sa harapan ng judicial authority ng custodial state? Ang custodial state is the arresting state. Article 59.2 yan ng Rome Statute, Reneco. Sinunod ba? X, hindi sinunod. Anong step 3? Step 3, ang competent judicial authority susuriin ang warrant, process, at kung nirespeto ang karapatan ng accused. Hindi na nga dumaan ng step 2. Hindi na nga hinarap ang accused sa competent judicial authority ng custodial state. Ngayon, ang custodial state ay nakalink kung saan inaresto ang accused. So, saan siya inaresto? Sa Pilipinas. Dahil kung hindi inaresto si Duterte sa Pilipinas, so what is your legal basis of removing him from the Philippines? None. Ano ba? Kayo gumawa ng mistake na to. Tapos yung paliwanag yung palaban sa akin, legal calisthenics. Ordinary meaning of the language. Ano to? Plain language meaning, di ba? Malinaw naman yung bakas eh. Bakit may calisthenic na? Since umalis na, iba na ang custodial state. Are you stupid? The custodial state is where the person was arrested. Custodial nga. Ibig sabihin na custodial state? Custodial state, kung sino yung umaresto. That is the meaning of custodial state in the ICC statute. Hindi ako ano pinagsasabi-sabi mo. Becky, ano ba to? Yan ang nagagawa ng 5 units lang sa international law. Okay. So, step 1 lang yung nagawa nila. Ang nagawa nila, arrest. Pero yung step 3, 4, 5, hindi nila nagawa. Hindi nila nagawa, hindi nila hinarap si Digong sa competent judicial authority ng custodial state ang Pilipinas. That's Article 59.2 of the ICC statute. Hindi ginawa, di ba? Anong ginawa nila? Dinala sa Villamor Air Base. Attorney Reneco, kahit grade 5, malalaman ang pinagkaiba ng dinala sa Villamor Air Base at iharap ang akusado sa competent judicial authority. Grade 5. Ito mga grade 5. Kayo grade 5 natapos. May pagkakaiba ba ang dinala sa Villamor Air Base at iharap ang akusado sa competent judicial authority ng custodial state? Meron? Wala. Siguro naman, di ba? Dinala sa Villamor Air Base, iharap sa akusado ng competent judicial authority custodial state. Sino custodial state? Pilipinas. So, saan custodial state mo dadalhin? Attorney Reneco, Netherlands. Paano magiging custodial state ang Netherlands? So, ano ngayon yung arrangement ng Pilipinas at Netherlands? If I will go according to your theory, Reneco, ICC is not a state. The state is the Netherlands. So, kung sinasabi mo na kailangan si Digong ay dalhin muna sa custodial state para ma-effect ang warrant, so dinala siya sa Netherlands. So, anong agreement ng Pilipinas at Netherlands? Wala. Dahil si Digong nasa Pilipinas. So, you have no basis of actually taking out Digong. Kung tama yung theory mo. Yung theory mo ba, theory?
So, wala na step 3. Ngayon, yung sinasabi kong Article 59.3, ang akusado ay pwedeng humiling na interim release sa competent judicial authority. Ito yung competent judicial authority ng custodial state. Ang custodial state ay kung saan inaresto. Hindi yung, ay kailangan ang custodial state ay yung kailangan pagpaliparan. Bakit mo nilipad? Ano yung basis mo para sa pilitan mong paliparin? Attorney Reneco, legal calisthenics. Attorney Reneco, wala na po tayo sa Quadcom. Wala na po tayo sa mga committee ninyo sa Congress. Hindi ka na pwedeng mag-legal calisthenics. Ang custodial state ay yung arresting state. Ang arresting state ay yung Pilipinas. Inaresto siya eh. Ngayon, pag sinasabi mo hindi arresting state ang Pilipinas, anong ginawa nila kay Digong? Reneco, kung hindi arresting state ang Pilipinas, anong ginawa nila kay Digong? Anong ginawa ni Torres kay Digong? Inaresto, di ba? Or ano ba yan? Nagtong-its ba si Torres sa si Digong? Ang bobo naman ng Kabataang Party List. Ang bobo mo. sabi ng Kabataang Party List, first nominee, sobrang bobo. Kung iboboto niya yung mga kabataan, totoo nga, ang chismis ng average IQ ng mga Pilipino ay 81. Ulitin ko, Attorney Reneco, baka naman kasi hindi mo maintindihan sa abot ng payak mong pangunawa sa international law. Ang custodial state, according to the ICC statute, is the arresting state, kung saan inaresto yung tao. That is the meaning of custodial state. Gets mo na? Gets mo na siguro, napakasimple na yan, kahit grade 1, maintindihan. Ang sabi mo, Attorney Reneco ng Kabataang Party List, huwag nyo iboboto dahil ginagawa kayong engot ng Kabataang Party List. Ang sinasabi mo, hindi custodial state ang Pilipinas. So, kailangan pang si Digong ilipad sa ibang bansa para yung bansa ang magiging custodial state. So, yung Netherlands, custodial state? So, ano ngayon yung basis ng Pilipinas para kunin si Digong at ilipad sa Netherlands? Anong ginawa ni Torres? Inaresto niya, di ba? Ano yung basis ng pag-arrest niya kay Digong? ICC warrant, Attorney Reneco. So, sino ngayon ang custodial state? Pilipinas. Simple logic lang ito, be. 1 + 1 = 2. Baka pag pumunta na tayo sa calculus, be, hindi mo na maintindihan. 1 + 1 = 2 lang to. Diba? Ang bansa na umaresto, siya ang custodial state. Okay? Hindi yung tsuri mo na kailangan pang ilipad si Digong sa ibang bansa at yung bansa na yun ang magiging custodial state. Engot. Walang ganun. The legal calisthenics, this is very Quadcom legal calisthenics. Wala na tayo sa Quadcom, be. Wala na tayo sa Kongreso. Okay? Ang custodial state ay ang Pilipinas. Okay? Okay? Ang Pilipinas ang custodial state. Ngayon, inaresto siya, di ba, ni Torres. Kitang-kita yan ng mga Pilipino. Kaya wag niyong gawing engot ang mga Pilipino. Inaresto. Naka-live pa nga yung pagbabasa ng Miranda rights or whatever eh. Oh. And then after ng aresto, anong ginawa? Inastak siya sa Villamor Air Base. Pero according sa batas ng ICC, ano ang proceedings dapat? Arrest, ihaharap mo yung akusado sa competent judicial authority ng bansa na kung saan inaresto, yung bansang umaresto ang custodial state, and then yung competent judicial authority, titingnan kung yung warrant ay tama, ay ito'y para doon sa akusado, titingnan kung yung process ay nasunod, at kung yung rights ng accused ay respected. And then, doon na tayo sa Article 59.3 mo na nag-jump ka na sa process na yun, pero hindi mo binasa yung batas, okay? Doon na hihingi si Digong ng karapatan
doon niya na i-avail yung karapatan niya ng interim release. Okay? Sa custodial state. Yung custodial state ay yung nag-arrest. Ang ginawa ng Pilipinas, yung pag-fly, that's already surrender. Pag-fly. Pero sa iyo, Attorney Rene ko, yung pag-fly, yung palang, yung hahanap pa lang ang Pilipinas ng custodial state. Ha? Anong basis mo? Walang alam sa batas ang puta. Kung manalo pa yung kabataang party list, totoo ang chismis ng average IQ ng mga Pilipino ay 81. Oo. Yung Netherlands, yung custodial state, sa Netherlands ba na-aresto? Ang bobo ni. Ang bobo ng kabataang party list. Ano yung, magre-rebat ka be, hindi mo alam yung batas, nakakahiya. Sasot is grasping at straws. I'm not grasping at straws, Rene ko. You don't understand the law. You don't understand the wrong statute. Dahil meron kayong malalim ang sugat na iniwan sa inyo ni Digong dahil nilimas niya ang mga kuta ng CPP, NPA. Oh, wag niyo akong lolokohin, wag niyo akong tawagin red tag, lalo na yung mga mahihilig na mga woke na red tag, yung red tag, yung Beto Miraco ng Netherlands. Ang headquarters ng CPP, NPA, NTF ay sa Utrecht. Sa Utrecht. Okay? Yung mga Pilipino, tanongin yung mga Pilipino sa Netherlands, kilala nila yung mga member ng CPP, NPA, NTF dahil nga, maliit lang ang Filipino community sa Netherlands eh. Okay. So, ulitin natin ang facts. Inaresto si Digong, dinala sa Villamor Air Base, isinakay sa eroplano, umalis ang eroplano ng Pilipinas. Ano ang tamang arrest proceeding sa custodial state? Ang custodial state ay kung saan inaresto yung tao. Arrest the accused. Check. Tama ginawa nila. Next step, iharap ang akusada sa competent judicial authority ng custodial state, Article 59.2. Ano yung katumbas nila doon? Dinala sa Villamor Air Base. Magkatulad, hindi magkatulad. Hindi magkatulad. So, X na. So, X ka na sa step 2, malamang sa step 3 and 4, X ka na. Hindi ba? Kasi, yung step 3 and 4 is actually flowing from step 2. And step 2 flows from step 1. Ganyan magbasa ng batas sa Terner Rene ko. Hindi yung sumusugod-sugod ka, hindi mo alam pinag-uusapan. Alam mo ang tawag sa kalye sa'yo, ha? Ano ka, para kang miron. Bex, hindi mo alam pinag-uusapan, sisingit ka. Ano ka? Epal na miron. Nagmimiron-miron ka na nga lang, hindi mo pa alam yung pinag-uusapan. Ulitin natin, Attorney Rene ko, Kabataang Party List. Ano ang facts? Inaresto si Digong ni Torres. Inilagak sa Villamor Air Base. Isinakay sa eroplano, umalis ang eroplano ng Pilipinas sa puntang Netherlands. Surrender yon to the ICC. Ano ang arrest proceedings? Ito ang procedural justice. Okay? Arrest the accused, pagkatapos mong arrestuhin, ihaharap mo yung akusado sa competent judicial authority ng custodial state. Ang custodial state ay yung bansang umaresto. Ano pinagsasabi mo kailangan pandalin sa custodial state? So sasabihin mo sa amin yung Netherlands ang custodial state, hindi nga pwedeng maging custodial state ang Netherlands. Ang Netherlands na ay second state. Ang first state ay yung arresting state. Sinong arresting state? Pilipinas. So, Pilipinas ang custodial state. So, tumugba ba yung step 2 sa step 2 ng BBM administration? X. Dahil hindi na tumugma yung step 2, yung step 3 and 4 hindi na tumugma. So, saan lang kayo tumugma? Inaresto. Pagkatapos yung arestuhin, all the proceedings from there are incorrect. And any decent lawyers know what that means. Yun lamang po.
huwag kayong magpapabudol sa ginagawa kayong engot. Kailangan, yung gumagawa sa dapat yung tao, ilalatag muna yung batas. Ganyan sa law school, ilalatag mo muna yung batas. Ano ba yung arrest proceedings? Nasa Article 59 yan. Kaya hindi ako nagsasalita in the last kahapon. I'm calm. You don't let the enemy, you don't interrupt the enemy while they're committing a mistake. Ganun po yung friend. Ngayon, bardagulan na tayo. Tapos na yung mistake. Tapos na yung mistake ninyo eh. Diba? So, yung mga lawyers dyan, pagmasdan yung mabuti ito. Mali ang nangyari. Article, merong arrest proceedings. Pagmasdan yung mabuti. Ito, ayan na. Aalisin ko na ang nakakairitang mukha ko. Ayan. Kayong mga lawyers, mga law din. Yung nasa taas yung blue, ang facts ng nangyari kahapon. Yang pula ang batas. Sino ang dapat nasunod? Yung batas, yung pula, or yung blue na boxes? Hindi ba? Pagmasdan yung mabuti, tingnan ninyo, magkatugma ba? Article 59 yan ng Rome Statute, meron pong arrest proceedings. Okay? Tingnan yung mabuti. Magkatugma ba? Yung pula, yung pulang boxes, yan ang step ng batas. Nakita nyo na. Sige nga, magkakatugma yung fact doon sa law? Magkatugma? Hindi ba? Hindi? So, kung yung facts ay hindi sumang-ayon sa batas, anong mangyayari? Alam mo namang manaig kayo, Kabataan Party List. Hindi ba? Tama lang yung inaresto si Digong. Yun lang yung nag-check. Pero after that, wala na. Tama? Kausapin ninyo yung mga lawyers na kakilala ninyo. Bisitahin nila yung Article 59 ng arrest proceedings ng ICC. Okay? Pasampal nyo to sa mga nagmamarunong na mga law din. Na mga kakampings. Ano dyan ang sumang-ayon sa ICC, arrest proceedings? Yung una lang, arrest. After ng arrest, wala na. Nakita ng lahat ng mga Pilipino kung ano nangyari. Napanood nila yung live, nasundan nila step by step. Hindi ba? Ang tumama lang yung arrest. After ng arrest, hindi na tumama. So alam nyo na, ipakita nyo na yan lahat. Di ba? Sabi ni Auntie Claire, dun daw sa local court sa Netherlands, ihaharap si PRRD. Well, kaloka niyan, ihaharap ninyo si PRRD sa Netherlands. Ano ngayon jurisdiction ng Netherlands sa kanya? Matinding usapin yan. Kasi hindi ka nga po pwede, kasi illegal yung pagpapalipad sa'yo sa Netherlands. That's a violation of your, right? Did you read the ICC statute? All the rights of the accused will be respected all throughout the proceedings. Ano yung basis ninyo na ililipad ninyo si Digong from the Philippines to the Netherlands? Ano yung kidnapping? Ngayon, kung sasabihin nyo, ang basis nyo, yung arrest warrant ng ICC, o di babalik tayo dito? Babalik tayo kung na-comply ninyo yung ICC proceedings. Dapat, hinarap nyo muna si Digong sa competent authority. Hindi ba? Bakla, una-una, tatanungin ka kung sa local court ng Netherlands, kukontest ni Digong, bakit nyo ako dinala dito? Anong basis ng pagpapadala nyo sa akin sa Netherlands? Anong basis ng Netherlands para mag-request sila kay Digong? Ngayon, kung may request ang Netherlands, that's extradition. Ang extradition, pwede pa ito i-contest sa Supreme Court.
Hindi ka po pwedeng basta kunin mo yung tao, ipupuslit mo, at itatapon mo sa ibang bansa. Look at Tevez. Di ba si Tevez meron din red notice, may warrant of arrest. Nasaan siya ngayon? Nasa East Timor. Ang East Timor ba? Dahil lang sinabi ng Pilipinas, o gusto namin si Tevez, isinurrender na kagad si Tevez. Hindi. Dahil extradition yun. Okay? Kailangan mo mag-apply pa sa court. At yung extradition na yan, pwede pa yung i-challenge ni Digong. So lahat ng ginawa ninyo, walang lusot.